Good evening mga Ludes. Ito na naman tayo, gagawa na naman tayo ng content this evening, no? Before I sleep. So, bago ko simulan ang lahat, I decided na maging content creator gawa nung may isang pangarap ako na bago ako lumisan sa mundong ito, gawa nung short na lang yung range ng lifespan natin ngayon, no? Dahil sa mga lifestyle natin. So, sa generation natin, around 60. Buti na nga kung aabot tayo ng 60, di ba? So, yun nga, napag-isip-isip ko kasi kung iti-trace natin based on history, around 30 to 40 years ago, yun lang yung the only time na yung Pilipinas ay nagkaroon ng prestige tsaka tinitingala ng lahat ng bansa sa buong mundo. As the time goes by at tsaka habang tumatagal, yung Pilipinas ay unti-unting nabilong sa third world country. If you are going to evaluate the situation, bakit nangyari yun, makikita mo talaga na yung mga kultura na nakuha natin sa mga dayuhan at saka yung pag-uugali ng mga Pilipino, ibang-iba talaga sa ugali ng mga at kultura ng mga ibang bansa na nakapalibot sa Asia. Excuse. Like for example, dun sa kung ma-observe mo yung mga ugali ng mga Chinese, mga Vietnamese, mga Singaporeans, mga Koreans, mayroon tayong tinatawag na kasi, communism tsaka patriotism. Patriotism is the love for the country, na binubuhos talaga nila lahat, nagtutulungan sila lahat para umunlad at lumago yung bansa nila. Pag nangyari yun kasi, babalik din yun sa mga tao. Sila yung magbe-benefits ng mga kaunlaran na natamasa ng bansa nila. Kaya na-enjoy nila yung mga free education, free hospitalization, tsaka medication, tsaka benefits ng mga senior citizens nila. Like for example guys, sa Canada, pangarap nila dun na umabot na sila ng 60 years old. Bakit? Kasi yung mga Canadian, after they arrive at the age of 60, lahat sa buhay nila ilibre na. Mapupunta sila dun sa lugar na may mag-aalaga sa kanila, magsusupply sa kanila ng pagkain nila sa araw-araw, gamot. Pwede silang matulog ng 1 taon sa ospital kung sakaling magkasakit sila, kasi at that time din prone na din sa mga sakit yung mga matatanda, di ba? Sa kanila doon, pwede kang matulog ng 1 taon sa hospital kasi sasagutin na lahat ng gobyerno nila yung mga gastusin mo pagdating ng 60 sa Canada. Tsaka sa ibang bansa din, tulad ng sa Vietnam, sa Singapore, sa Korea, dati-rati nung na down yung yung ekonomiya ng South Korea, dito sila nagpasagip sa Pilipinas. Yung ginawa ng Prime Minister na babae ng South Korea, pinalabas niya lahat yung mga tauhan nila para maghakot ng mga pera. Nang sa gayon ay mabilis umangat yung ekonomiya nila. Pagbalik ng economy ng South Korea, pinabalik din sila sa bansa. Kasi iba sa South Korea may profit sharing sila sa mga kumpanya dun, sa mga empleyado nila. Tsaka iba din yung kultura nila. May communism na tinatawag tayo na communism na culture ng mga Korean, Chinese. Yung kultura na yun halimbawa sa isang community o sa isang barangay, may common garden.
They will help each other plant everything that they need na mga vegetables na pwede nilang kainin. They will help each other to cultivate, to grow it. Then, the time na pwede na siyang i-harvest, pwedeng kumuha kahit sino sa community na gustong kumain sa mga tanim nila. Kasi nagtulungan na sila lahat-lahat sa pagtanim, sa pag-aalaga. Then at the same time, they will partake each and everyone sa harvest time. Nagtutulungan sila, guys. Dito kasi sa atin, yung kultura, for example, you will be having a business. Yung iba, pag tingin pa lang sa iyo na medyo kumita yung negosyo mo, sinasabi agad na nagbebenta ng drugs yan, o may kababalaghang ginagawa kaya umasenso. Tsaka yung Pinoy kasi pag nakita niya yung kapwa Pinoy niya na umangat, sumasakit yung dibdib. Tsaka parang hindi nila gusto yung nangyayaring pag-angat ng kapwa nila Pinoy. Kahit sa labas, pag example mag-abroad ka, yung kalaban mo dun hindi yung ibang lahi. Yung kalaban mo dun yung kapwa mo Pilipino. Yun yung hihila sa iyo pababa, which is very 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 sad. Kasi dapat pag nakita mo yung kapwa mo Pilipino na umangat, mas lalo ka pa sanang mamotivate. Kasi pinaghirapan niya yun, pinagsikapan niya yun. Kaya yung naging result, umangat yung buhay niya, gumaan yung buhay niya. Kaya dapat sana ma-inspire tayo, tsaka yung nangyayari kabaliktaran, sumasakit yung iba na yung dibdib ng ibang mga kapwa natin Pinoy. Tapos pag sakali na-down yung business niya gawa nung minsan pag nag-i-start ka pa lang, marami ka pang dapat matutunan, malaman, mga estratehiya, marketing ng mga business mo. Minsan hindi man natin gusto, pero nangyayari talaga na may nakakaligtaan tayong mga factors affecting sales or growth of the business natin. Kaya yun, minsan, nababankrupt. Dito sa atin sa Pilipinas, sinasabihan ka pa na, buti nga sa'yo. Kasi, marami lang mga dyan. Tapos parang nagiging masaya pa sila na makita kang malugmok at saka madapa. Yung sa ibang lahi, hindi nila pinapakita yung mga negative things sa kapwa nila tulad ng Chinese. Pag nakita nila yung mga kalahi nila or mga kamag-anak nila na parang medyo nalulunod na or nadadapa na sa mga ini-engage nilang negosyo, hindi nila tinitignan, guys. Tinutulungan nilang ibangon, tinutulungan nilang iangat ulit. Tsaka hindi sila nagiging masaya kung nakikita nila yung mga kalahi nila na nalulugmok tsaka nadadapa. Kaya if you noticed, 14 years old ata ako noon, kung hindi ko nakakalimutan. Japan is the second sa pinakamaliit na populasyon sa Asia, at the same time second din siya sa pinakamahirap na bansa sa Asia. Ngayon, guys, look at Singapore, look at Japan, look at China, look at Vietnam, at saka ibang bansa pa sa Asia. Kung dati tayo yung tinitingala nila, ngayon, guys, parang tayo yung tinitignan nila sa pinakailalim ng balon. Parang nandun tayo sa 40 feet. Dinudungaw nila tayo pababa. Nasaan na ba yung Pilipinas? Hindi ko na makita.
Kaya nun yung nangyayari guys. Kasi doon sa pag-uugali ng mga Pinoy tsaka yung namana natin sa mga mananakop, yung mga crowd mentality din natin, konting hirap lang umaayaw na, konting hirap lang nagpapakamatay na yung iba, konting hirap lang nako, parang binuhusan na ng buong galaxy. Hindi sana ganun guys. Kasi yung pangarap ko talaga bago ako mawala dito sa mundong ibabaw, sana yung mga generations to come ng Pilipinas magkaroon sana ng maganda at saka maayos na buhay. Tayo, na tayo we're falling already. Kung sa graph pababa na tayo Yung mga kabataan natin ngayon, paangat pa sila. Kung titignan mo yung sitwasyon ng Pilipinas, ewan ko kung may magandang bukas pa silang daratnan. Tsaka yung na-observe ko, yung too much democracy ng bansa natin, yun din yung isa sa sa nagpapahirap sa bayan. Yung ugali kasi ng mga Pinoy, parang katulad nung geographical location ng bansa We're composed of more than 7,000 islands geographically. So, kung i-analyze mo, talagang hiwa-hiwalay siya. Katulad din ng mga pag-uugali natin na walang unity, walang patriotism, tsaka walang communism. Kaya kung man na ang nangyari sa bansa ngayon, kung hindi tayo magtutulungan lahat-lahat ng mga Pinoy sa buong Pilipinas, hindi natin maa-attain yung mga pinapangarap nating pagbabago sa buong bansa. Hindi kaya ng isang magaling na leader mag-isa yun. Siya lang mag-isa guys. Samantalang we're running already around 140 million Filipinos sa buong bansa. Kahit nga si Tatay Digong, ang galing ng pamamahala niya, 6 years is not enough. And also, if you observe yung kalakaran sa politika natin ngayon, wala talaga. Kung may mga puso lang sana, lahat ng nagsisilbi sa bayan, yung bansa natin ngayon, ang unlad sana. Tsaka, na-observe ko, talagang kailangan ng Pinoy ng disiplina Kasi pag hindi sumusunod, hindi pa nga napapatupad yung batas, tsaka hindi pa na-approve, nagwe-welga na agad. Di ba? Sa China guys, kung pangarap mong lumisan agad-agad sa mundong ibabaw, magprotesta ka lang doon, tsaka kumontra ka lang sa gobyerno, bukas wala ka na. Tsaka may isang city sa China na mula sa mayor hanggang sa pinaka mababang posisyon sa political hierarchy ng isang syudad na yun. Una, nilibot muna sila sa buong syudad with the placard na huwag nyo kaming tularan kasi magnanakaw kami. At the end of the route is nasa plaza. Ayun doon. Yung 21 na government official ng isang city sa China, piniring squad. 21. Sinabay-sabay silang lahat. Kasi they are engaged in corruption, and for them, corruption can kill the country. Kaya yun. You will corrupt today, you will die tomorrow. Dito sa atin guys, yung mga magnanakaw guys,
ang sarap ng mga lakad nila. They are freely walking down the street with heads up high. Ayun. Kung yung mga pinangkukulimbat nilang mga pera dyan, kung nagamit sana sa kaunlaran tsaka sa mga infrastruktura na magagamit ng buong sambayanan o ng mga tao, hindi sana ang unlad ng bansa natin. For me, the only mistake na nagawa ng Pinoy is yung pag people's power natin kay Ferdinand Marcos. Kasi hanggang ngayon wala na siya, almost 40 years nang wala siya. Pero hanggang ngayon pinapakinabangan at nagagamit pa rin natin lahat ng mga projects niya, guys, legit. Dito sa amin sa Mindanao, yung Atugan Bridge, for example, sa Bukidnon, Marcos pa yan Yung NIA irrigation para sa mga magsasaka, patubig sa mga palayan, Marcos pa yan. Nagagamit pa hanggang ngayon. Yung mga dams namin dito sa Valencia, Marcos pa yan. Yung mga maliliit na tulay connecting sa mga barangay, Marcos time pa yun. Hanggang ngayon, buhay pa tsaka na papakinabangan pa. Yung nuclear power plant nga ng Bataan almost 40 years na yung di ginagamit, pero parang nare-recon ata ngayon ni BBM. Guys, tingnan nyo yung guys, yung kaibahan. Kasi kung mapapansin nyo, i-evaluate nyo yung anong nagawa ng mga sumunod na 5 presidente for 30 years. Tsaka sabihin nyo sa mukha ko kung ano yung mga projects na naiwan nila. Tsaka wala. It's sad. It's very, very sad but true na na Philippines is already belong to the third world country as of this moment. Dati-rati tayo yung kinakatakutan ng buong bansa sa Asia Sa pa lang, sa mga gamit militar, tayo yung number 1. Tapos yung yung mga bansa sa buong mundo, kay Ferdinand Marcos pa lahat may utang. Kung buhay pa sana siya ngayon, yung Swiss bank, nako, ewan ko lang. Tsaka guys, we are being blinded by the truth. Sa Pilipinas, si Ferdinand Marcos, pinakamasamang tao, yun yung pinapamalakad nila masamang tao, magnanakaw. Pero guys, Philippines, mga Pinoy na naninirahan sa bansa, yung hindi nakakaalam ng totoo. If you are going to rotate the national library of the other countries around the Asia, Ferdinand Marcos is the real hero of the Philippines. Tsaka guys, yung Singapore ngayon, first world country na. Mas malaki pa yung Mindanao. Yung natatanging consultant lang naman ni Lee Kuan Yew na nagpa-prosper ng Singapore, tsaka nagawa niyang first world country yung Singapore, is si Ferdinand Marcos na inakusahan nating magnanakaw at tsaka maraming tinulumbat sa Pilipinas. That's the biggest mistake Filipino has ever made. Kaya ngayon, people's power yung nagpatalsik sa kanya, di ba? So, we are the people of the Philippines.
Now, lahat tayo mag-i-enjoy sa kahirapan. Bunga nung pag people's power ko dati kay Ferdinand. So, ngayon, wala na tayong magagawa. Talamak na yung korupsyon sa bansa. Tsaka lahat ng namamahala, parang walang pagmamahal or patriotism sa bansa eh. Tsaka iba sa atin dito kahit yung gagawin mo makakasama sa bansa or magbobrot ng kahihiyan sa bansa. Parang wala namang nangyayari. Ang taas ng immunity nila. Oh. Kaya sana kahit bago man lang tayo lumisan dito sa mundo, hoping na tsaka nangangarap pa rin ako. Hindi ako nawawalan ng pag-asa na baka may bukas pang daratnan, may magandang bukas, tsaka maayos na bansa pang daratnan yung mga next generation natin, guys. So that's all for tonight, no? Magtulungan tayo, guys. Hindi kaya ng isang tao yun. Dapat tayong lahat, buong bansa, magtulungan nang sa gayon may pagbabago at saka change na magaganap sa bansang ito. Kasi kung hindi, kaya yung iba na nag-abroad sa mga magagandang first world country, wala, parang hindi na sila gustong bumalik dito sa bansa natin. Gawa nung yung way of life, yung tinastamasa nila doon, talagang ibang-iba sa kalakaran dito sa bansa natin. So yun lang, guys. That's all for tonight. Magandang gabi sa inyong lahat. Tsaka let's help each other for a change and for the future of our mga susunod na henerasyon. Maraming salamat sa inyong lahat.